Hello guys. Good morning. So today is January 31 at today ay flight ko papunta ng Albania. So pupunta ako ng Albania and then after like 3 days, pupunta naman ako ng North Macedonia pero magbabas lang ako from Tirana sa Albania to Skopje sa North Macedonia. So kahit walang tulog, ang laki ng eye bags ko guys actually. Kasi 7 PM tulog na ako kagabi, pero gising ako ng gising. Hindi ako kasi sanay matulog ng maaga. So, ayun, gumising ako ng 2 AM kanina. Tapos, kumain ako. And then, may mga inayos pa ng mga gamit. So, at ngayon, 5 AM, inaantay ko naman yung BFF ko na si Roda kasi sasabay ako sa kanya sa airport dito sa Abu Dhabi. Siya naman ay mag-work at ako naman ay mag-aantay ng aking flight ng Wizz Air at 9:15 AM. So Wizz Air is a budget airline dito sa Middle East, or not Middle East, Europe at UAE, no? So ayan, at pupunta tayo ng Balkans. Actually, this is my fourth time in sa Balkans. Ang Balkans, guys, is a region in Eastern Europe. Tinatawag siya na Balkan region. So, dati nagpunta na ako ng Turkey, and then Bosnia and Herzegovina, and then Serbia. So, ngayon, fourth time ko sa Balkans, Albania, and then, ayun, fifth sa North Macedonia. So, ayun guys, join me in my adventure here in Christian Lou Vlogs as I travel to Albania and North Macedonia. So, andito na po tayo sa Zayed International Airport, guys, dito sa Abu Dhabi. Ang napakagandang airport ng Abu Dhabi. So, try natin kung makakapag-check-in tayo ng maaga, no, sa Wizz Air. At after that, mag-lounge tayo. So, ang ganda ng weather. So, tapos na ako sa check-in. May aberya pa na nangyari. Ikikwento ko na lang mamaya kasi pupunta muna ako ng lounge at magbe-breakfast muna. So, see you! So guys, breakfast muna tayo, no? Kasi may 1.5 hour pa naman tayo until boarding time. So, 8:45 ang kailangan nasa gate na tayo, and then 9:15 ang flight natin to Albania. So, ito yung pagkain natin for breakfast. Let's eat, guys. So guys, bago tayo pumunta ng gate, may time pa naman, mga 1 hour pa. So why not mag-wine muna tayo dito sa bar, di ba? Unlimited. Dito sa Pearl Lounge. Oh, ayan. Oh. Mag-wine muna tayo, guys. Para pagdating sa aeroplano, burlog ang lola mo, di ba? So guys, tapos na tayo mag-lounge at ngayon ay pupunta na tayo sa ating gate. Sulit na sulit ang breakfast, guys. Ang dami kong nakain. So thank you Pearl Lounge. Pag may Mastercard kayo, pwede kayong mag-lounge dito sa Abu Dhabi Zayed International Airport. Okay, so see you later.
Namamangha talaga ako dito sa ano guys, Abu Dhabi Airport. Super ganda. Zayed International Airport, Abu Dhabi. The most beautiful airport in the world. Super ganda, super linis, at super laki. So guys, nandito na ako sa bus, papunta ng aeroplano. Ako lang mag-isa Filipino, ako lang mag-isa Asian actually. So lahat sila, I think mga Albanians. Ayan. Ayan na guys, paalis na kami ng Abu Dhabi Airport. So, 6 hours ang biyahe from Abu Dhabi to Tirana, Albania. So, tulog din tayo ng slide guys. So, see you Tirana in a while after 6 hours. Guys, karating namin sa Tirana, Albania. So, Kami cruiser to parking cross-check. Welcome to Albania. Finally, after 6.5 hours, or almost 7 hours talaga, nakarating na rin ako dito sa Albania, sa Tirana. Tirana is the capital of Albania. So ngayon ay pupunta naman tayo ng immigration and then baggage claim. At ang una kong gagawin siguro ay bibili ng SIM card. Kalalabas ko lang ng airport dito sa Albania. Maliit lang yung airport nila guys. At sa immigration, mabilis lang naman. Nagtanong lang yung officer kung saan ako galing. Sabi ko galing ako ng Abu Dhabi. And then, nagtanong din siya kung kailan ako babalik ng Abu Dhabi. So, tinignan din niya yung return ticket ko. So, ako naman na hindi ready. Akala ko na print ko yung ticket ko. So, buti na lang, syempre may wifi sa airport at or may roaming pala ako. At nabuksan ko yung Wizz Air na app. So ayun, nakabili na rin ako ng SIM card. Ang SIM card na nabili ko is Vodafone. May dalawang options lang sila guys, 42 GB at 100 GB na data. May mga free calls na yun pero national lang. So ang difference lang nila is 4 euros. So doon na lang ako sa 100 GB kasi 'di ba, konti lang naman yung diferensya, 26 euros at 30 euros yung 100 GB. So, doon ako sa 100 GB. Alam mo yun. So, ngayon ay pupunta tayo ng bus station. Ayoko mag-taxi. Kasi medyo mahal daw mga taxi dito na panood ko sa mga vlogs. So, magbabas lang ako papunta ng city center ng Tirana. So, hindi pala masyadong malamig dito guys. Parang katamtaman lang. Parang ano... Parang dalagit lang sa Cebu or Baguio. Hindi natin alam mamaya kasi pabago-bago yan yung panahon dito sa Europe, di ba? So yun, hindi masyadong malamig. Mas malamig pa pala yung love life ko, guys. Okay, so see you later. So, guys, so nag-lunch muna ako and then after hahanapin ko na yung
accommodation ko dito sa Tirana. Mga 20 minutes from here pa. So, lalakarin ko na lang para pasyal-pasyal din. So, ayan ang lunch ko. Greek salad. Okay, hi guys. Ang sarap ng sandwich. Greek salad siya, tsaka may sandwich. Ang sarap ng ng sauce. Dinner siya. First meal here in Albania. So guys, katatapos ko lang mag-lunch. Akala ko na, 6 o'clock. 2:30 pa lang pala. Ayun, may flower shop. Ang gaganda ng mga flowers. So, ngayon pupunta ako ng accommodation ng hotel. Hindi naman siya 5-star hotel, hindi rin 4-star. Siguro mga 3-star hotel. So, mga 20 minutes walk. So, lakad lang tayo guys kasi hindi naman mainit. Maganda yung weather, so okay lang maglakad. So, ang gaganda nila at ang gagwapo, mga Albanians. Tsaka marunong silang mag-English, guys. Hindi gaya nung ibang Balkan countries like yung sa Bosnia tsaka sa Serbia, hindi sila masyadong marunong mag-English. Yung sa na-experience ko lang. Pero dito, marunong sila. Okay, tawid na tayo guys. Alas 3 pa lang guys, pero parang 6 o'clock na, wala ng araw. Tsaka medyo lumamig na. Nagbago na yung ihip ng hangin. Kanina, hindi masyadong malamig. Ngayon, paggabi, malamig na talaga. So, lakad lang ng mga 20 minutes papunta ng hotel. Okay, see you later. Ito lang talaga ang pangit pag nag-travel ka ng winter. Lalo na pag sobrang lamig talaga, kailangan mong magdala ng mga running jackets. Kaya, ang bigat ng maleta. Compare kung summer, halimbawa pupunta ka ng Southeast Asia o sa Thailand or sa Bali, magaan lang yung mga damit na kailangan mong dalhin. Compare ngayon winter, mga jackets, ang kakapal, so ang bibigat. So wala ka na talagang, at least good thing din yun kasi hindi ka mapapabili ng mga abubot kasi wala ka ng paglagyan sa maleta mo. So eto pala yung main square dito. May lumang mosque dito guys. So, eto pala yung Skanderbeg Square na tinatawag nila. Hi, how are you? Fine. You heard of Albania Nights? We're a cultural center teaching visitors all about Albanian culture. If you want to participate in a show and dress like me and my friend, you're more than welcome to. It's tomorrow at 7 o'clock. Tomorrow at 7 o'clock. Yeah, and it's right here. Think about it. Yeah. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Did you just get to Albania? Just this afternoon. Cool, welcome. Thank you. You're welcome. Take care. Bye-bye.
O, di ba guys, so, super friendly nila. Marunong pa sila mag-English. To think na na-isolate sila, ha? I mean, matagal sila na-isolate. Kasi nga, communist ba or dictator yung leader nila dati dito. Kailan lang sila naging free? Mga 1990s. Oh. Ay, oh my God. Wrong timing, guys. Kasi yung statue ng hero nila, si Skanderbeg, ayan, nire-repair. Ayan. Naku, paano yan? So, ganyan talaga. Hindi talaga lahat, ibibigay ng Diyos sa atin, charot. Ayan yung Opera House dito sa Tirana. Opera House ng Albania. At ito yung pinaka main square nila. Ang ganda ng panahon. Kanina pala guys, sa Abu Dhabi, maikikwento lang ako sa inyo. Ayan, upo lang muna ako guys, dito sa may main square nila kasi ayan, upo lang, maghahanap ng gwapo. Bakit ba? Charot. O, di ba nasa bakasyon tayo? Walang pakialamanan, char. O, ayan, char, lang, aura-aura lang ang peg. O, mga bagets, char. Charot lang yun guys, ha. Anyways, may kukwento ko sa inyo guys. Yung pag-check-in ko kanina pala sa Abu Dhabi Airport, medyo kinabahan ako kasi ang tagal lang check nung Filipina sa counter ng Wizz Air. Naka Etihad uniform, pero Wizz Air yung airline. So ayun, kinabahan ako kasi ang tagal niya, ewan ko kung ano matinitignan niya. Tapos tinanong niya ako kung saan yung visa ko sa papunta ng Albania. Sabi ko may US visa ako. Tapos tumawag siya sa may tinawagan siya. Tinanong niya kung kung pwede ba daw yung US visa ko na nasa lumang passport. Sabi ko sa kanya, syempre, nalagay na yan sa lumang passport kasi nung nag-renew ako, hindi naman pwedeng ilipat yung US visa ko sa bagong passport, di ba? Kasi dating passport, 5 years lang. So, 10 years na ngayon ang validity ng ating passports, di ba? So, yun, tumawag pa talaga siya na, tapos sinanong pa niya ako kung pang ilang punta ko ng Albania. Sabi ko, first time ko pumunta ng Albania, pero pang-apat ko na itong punta ng Balkans. Dati nakapunta na ako ng Bosnia, ng Serbia, Turkey. So ayun, tapos may chinik-chinik siya sa mga system. Tapos tinanong niya ako kung ilang beses ako nakapunta ng US. So, kailangan pala, in order for you to travel to the Balkan region, na using your US visa, kailangan gamit na yung US visa nyo. Kasi pag hindi pa naggamit yung US visa nyo at nagpunta kayo ng Balkan region, hindi tatanggapin ang US visa nyo guys. So kailangan na nakapunta na kayo ng US. At tsaka nyo magagamit yung US visa nyo para dito sa Balkan countries. So yun, at least nalaman ko yun kanina. Ayan. So tapos yung pag-boarding na naman sa gate, tinanong na naman ako kung nagamit ko na ba daw yung US visa ko. Sabi ko, oo. 2 beses na ako nakapunta ng US, tapos nag-Canada na rin ako. So ayun, syempre naman confident tayo, 'di ba? Nakapunta na tayo ng Balkan countries dati. So yun lang, medyo kinabahan lang ako ng slight. Ang lamig talaga ng hangin, guys. At saka yung heaven, grabe. Parang, di ba? Parang
Parang painting yung clouds. Wala sa Abu Dhabi yan eh. O, diba? Tsaka yung mga bagets. Char. Joke lang, guys. Hello, friends. So, ngayon ay 7 PM na. Nakatulog ako kanina pagdating ko dito sa hostel. So, Mosaic Hostel ito dito sa Tirana. Ang accommodation ko. Hostel, pero pinili ko ay isang room na may sariling toilet at bath. Ayoko kasi talaga na may ka-share. Lalo na pag ayoko na maruming toilet. At saka, pag hostel kasi, di ba, sa isang room sama-sama kayo, 4 kayo, or 5, or minsan nga 6 pa eh, you know? Depende sa mga hostel. So, iwas disturbo na rin kasi humihilig talaga ako. Malakas ako humilig. Tsaka ayoko din ng may ka-share talaga. Tsaka, para safe din yung mga gamit mo, di ba? Tsaka yung minsan nga yung napanood ko sa vlog ni sino ba yun? Basta Filipino vlogger din siya, travel vlogger na recently lang nagpunta siya ng Switzerland, nag-hostel siya doon. May nagwala sa room nila, guys, na isang matandang lalaki sa hostel. So yun yung mga eksenang ganun. So para iwas na lang, mas maganda yung hostel, pero may solong kwarto ka. So, ipapakita ko sa inyo yung room. So, ayan, yung bed. Napakalaki at komportable naman yung kutsyon. So, ayan, may locker. Ayan lang siya, maliit lang. Medyo malaki lang yung bed, no? Ayan. Kinulang ng space. Yung may space pa doon. Lagay ng mga maleta. So, ayan yung toilet. Maliit. Shower. Ayan yung mga gamit ko. So, ayan lang. So, ayan, pag hostel talaga ang daming bawal. So, ayan, bawal na magingay after 10 PM to 8 AM. Ayan, no visitors allowed. So, alam niyo na, bawal ang bisita, Charlotte. So, ayan guys, ang aking room dito sa Tirana, Albania. So, okay lang naman. Magstay ako dito for how many days ba? 3 nights. Kasi sa 3 ng umaga, after check-out dito, pupunta ako ng North Macedonia. So, magstay naman ako doon ng mga 2 nights. And after that, balik ako dito pero hindi na ako dito sa hostel na ito mag-stay. Doon ako sa may city center talaga. Kasi ito, mga 25 minutes siya walk from the city center. So, yun guys, mag-dinner lang ako ngayon. And then, ano ba? Hanap-hanap sa Grindr. Charot. Charot lang. Ay, ang ganda ko dito na part, guys. Oh. Char. May mga bashes na naman dyan. Okay. So, dinner muna tayo, guys. Let's go. Kanina, pag alis ko ng hostel, hanap ng restaurant. Yung medyo matinong restaurant naman na umupo ka, tapos may mga grill, may mga burgers or may mga rice. Wala akong mahanap, guys. Puro coffee shop. Ang daming coffee shop dito. Alam mo yung coffee shop tapos maninigarilyo sila na may bar, na may chill-chill lang sila doon. Mga kahit matatanda or mga bata, mga teenagers. Ang daming coffee shops dito, guys.
kinulang sila sa restaurant actually at fast food. 30 minutes ako naglakad. Wala akong makitang fast foods. Puro coffee shop or pastry shops, mga ganun. So, nauwi ako sa pizza na super laki naman ang serving nila, guys. Ayan. Super laki. Yung serving nila dito parang sa US. Personal na to, yung pang solo. Pero super laki, as in. Ayan. Okay, so dinner na tayo, guys. So, dito ako ngayon sa isang pastry shop. At may hot chocolate ako at pear cake. So after nito, uwi na ako ng hostel. And then matutulog na. Kasi bukas gagala tayo. So thank you guys.